sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama, upang atin ang makamtan, buhay na walang hanggan. Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging nagtitipon, upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa misang ito, kasama ng mga banal tulad ni San Ildefonso, papurihan natin ang Panginoon at upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang ating bayan, ang kaliwanagan ng isipan, at pagbabago ng kalooban ng mga namumuno sa atin. Gayun din ang mga tumutulong sa ating simbahan, ipagdasal natin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yun, pumili si Saul ng 30,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi, pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang." At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito na may nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, "Bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo iyon. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba,
Ibig kayong patayin ng aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, Ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang na isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaalam tungkol sa usaping ito at siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita si David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba iyan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, O aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa'yo lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibig. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa ako'y di ikakait. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong yon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kaniyang mga pinili. Humirang siya ng 12 at tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya: si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, nang ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, at si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Welcome sa Our Lady of La Salette Quasay Parish, kung saan nais lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Pinangungunahan ba natin ang Diyos sa buhay natin? Gumagawa? Nagsasalita ba tayo ng isang bagay na ipinagpapalagay na agad nating kalooban ng Diyos dahil lamang sa ito ang talagang gusto natin o gusto ng mga tao sa paligid nating mangyayari sa buhay natin? Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang pagkakataon na sana ni David na patayin si Saul. Si Saul po o si Haring Saul during that time ang matagal na at napakadalas nang nagtatangka sa buhay ni David. Kaya naman sa konteksto ng ating narinig na pagbasa, patuloy ang pagtatago ni David at ng kanyang mga taga-suporta. Sapagkat ano nga ba naman ang laban niya? Hari na may libo-libong mga sundalo ang kalaban niya o ang nagtatangka sa buhay niya o nila. Sino ngayon ang mag-aakala na si Haring Saul sa kanilang paghahanap kay David at sa kanyang mga kasama para tugunan ng call of nature, ay papasok sa lahat naman ng pwedeng pasukang kuweba. Sa napakarami namang kuweba noon, ay pumasok sa isang kuweba kung saan nandoon si David at ang kanyang mga kasama. Kaya nga ang sabi ng mga kasama ni David sa kanya, ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na ibibigay sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Napakalakas ng temptasyon para kay David na paniwalaan ito. Besides, he had all the reasons to believe this. Una, siya ang hari na hahalili kay Saul. Maliwanag ng sinabi at itinakda ng Diyos yun. As a matter of fact, sa puntong ito, ang favor ng Diyos ay nasa kanya na. At ang favor ng Diyos ay wala na kay Haring Saul. Nire-reject na ng Diyos si Haring Saul. And it's just a matter of time para mawala o alisin ng Diyos sa pwesto si Haring Saul. Kaya pwedeng shortcutin ni David. Total naman siya ang susunod. At total naman wala nang simpatsya ng Diyos kay Saul. At gayon din ang simpatsya ng mga Israelita. At hindi rin naman maayos ang pamamalakad ni Saul. Pwede nang shortcutin Pwede niyang patayin na si Saul para na siyang na maging hari at maiayos na niya ang lahat. Ikalawa, matagal at marami ng beses gaya ng sabi ko na pinagtatangka ni Saul ang buhay niya. Paano kung mapuruhan siya? Di ba dapat unahan na niya? And besides, ito yung pangatlo. Ang Diyos na ang parang nagbigay ng oportunidad para dito. Sapagkat nandun na yung pagkakataon Hindi naman siya ang lumapit si Saul. At sa totoo lang, si Saul ang naghahanap sa kanya para patayin siya. Nagtatago lamang siya. Bakit hindi niya unahan na lang, di ba? Kaya nga mas marami ang puwersa ni Haring Saul kaysa sa puwersa niya. At kung ayaw niya, pwede namang yung mga kasamahan na lang niya ang gumawa, di ba? At justify na lang niya, wala akong nagawa para pigilan sila. Something like that. In other words, pwedeng pangunahan ni David ang Diyos sa pagdidesisyon hinggil sa faith ni Haring Saul. At ipagpalagay niya lang na agad na yun din ang kalooban ng Diyos na mangyari sa puntong ito. Buti na lamang at hindi ginawa ni Haring David ito o ni David ito kay Haring Saul. So ang punto, huwag sana nating pangungunahan ang Panginoon sa pagdidesisyon hinggil sa mga dapat na mangyari sa ating buhay. Matuto tayo maghintay. Matuto tayong makiramdam. Matuto tayong mag-discern. At matuto tayong sumunod sa Diyos.
Natatandaan niyo naman po siguro yung storya ni Abraham. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, ikaw ay magiging ama ng maraming mga bansa. Sa kinatagal-tagal na inip si Abraham. Ayun, sinipingan ang kanyang katiwala, ang kanyang alipin. Nagkaroon ngayon ng problema na hanggang ngayon ay ating pinagdudusahan. Kaya huwag nating pangunahan ng Diyos. Huwag nating ipagpalagay na yung gusto natin o gusto ng mga tao sa paligid natin ay gusto na ng Diyos na kung magiging totoo lamang tayo sa sarili natin ay gusto lang talaga natin o gusto lang talaga ng mga tao sa paligid natin. Ayoko pong mamulitika ha. Nakita ko lamang po ito sa social media. Ito ay larawan ng mga taga-suporta ni Senator Bong Revilla nang siya'y sumuko na. Yan. Ang sabi nila sa placard nila, alam ng Panginoon na wala kang kasalanan, Senator Bong Revilla. Nakatatawa na mayroong gumawa ng meme dito. At ang ginawang meme ay ito. Si Jesus, may mga question marks na parang nagtataka. At may caption na, nadamay pa. Again, ayaw kong mamulitika. Gusto ko lang itanong sa aking sarili at sa inyo, dinadamay ba natin ang Panginoon para sa ating mga maling desisyon na kung magpapakatotoo lamang talaga tayo, ay gusto lang kasi natin o gusto lang ng mga tao sa paligid natin? Nang sa gayon ay mabawasan ng malaki o mawala ang guilt na nararamdaman natin? Nariyang halimbawa, sinasabi nating mapagmahal ang Diyos. Ano? Para pagtakpan yung mga kasalanan ginagawa natin, para isipin at sabihin natin na naintindihan tayo ng Panginoon natin sa mga kasalanan ginagawa natin. Nandiyan kino-quote din natin yung sinasabi sa Biblia, wag daw tayo humusga. Ano? Para hindi tayo bawalin sa mga pagkakasala natin, sapagkat feeling natin, hinuhusgahan tayo ng kapwa natin. Ano pa? Yung sinabi ng Panginoon na gusto niyang mabuhay tayo ng ganap at katsaya-siya. Ano yun? At the expense ng ating moralidad, kahit na tayo nagkakasala, basta tayo masaya, yung katwiran ng iba na, basta gagawin ko kung ano makapagpapasaya sa akin. Tapos iko-connecta mo yun sa sinabi ng Panginoon na gusto niya tayo masaya. Ganun. You see, brothers and sisters, gaano man kaganda ang intensyon natin o ang mga hangarin natin, kapag yung means to achieve this ay hindi naaayon sa kagustuhan ng Panginoon natin, matik, dapat tanggihan natin yon tulad ng ginawa ni David. Kasi yung sinasabi sa kanya, ibinibigay na ng Panginoon sa iyo ang kaaway mo at maaari mo nang gawin sa kanya ano man ang gustuhan mo. David was like, wala namang propetang nagsabi sa akin ito. At hindi naman nasusulat sa banal na kasulatan ito na kapag nandiyan ang kaaway ko may atraso sa akin, ay gagawin ko ano man ang maibigan ko. Wala yun sa propesya. Somatic. David was like, hindi ito tama. Hindi ito sinabi ng Diyos. Ngayon, tama namang sinabi ng Diyos na siya'y mapagmahal, na tayo'y kanyang mahal na mahal. Na wala nang ibang pwedeng makapagmahal pa sa atin kaya ng kanyang pagmamahal. Pero tandaan natin, mahal tayo ng Diyos na ayaw din niyang manatili tayo sa makasalanang kalagayan natin. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga siya nagkatawang tao para iligtas tayo eh. Hindi tayo minamahal ng Diyos para konsintihin tayo sa pagkakasala natin. Tama sinabi ng Panginoon na huwag tayong husga. Pero basically, ang sinabi niya, itama rin natin ang ating kapwa kung pag ito'y nagkakasala. Ang huhusgahan natin, hindi yung tao, kundi yung kasalanan na masama. Basically, sinabi din ng Panginoon na gusto niya tayo mabuhay ng ganap at kasaya-saya. Pero hindi sa expense ng ating moralidad. Hindi kaligayahan yung tayo nasa kasalanan. You see, kahit na i-quote pa natin ang mga Bible verses, i-validate natin sa ibang mga Bible verses. Huwag natin i-isolate para lamang isulong natin yung pansarili na hangarin natin. And then ipagpapalagay natin to justify it, na ito rin ay kalooban ng Panginoon para sa... Huwag ganun, kapatid. Huwag ganun. Tularan din natin ang ating Panginoon sa Ebanghelyo. Tingnan po ninyo, inilang niya ang 12. Alam ng Panginoon kung sino magkakanulo sa Kanya. Pero ito yung kalooban ng Ama eh. Ito yung pinapili sa Kanya eh. Pwede naman niya siguro sabihin, Ama, parang sablay yung isa. Si Judas Iscariote. Baka pwedeng din natin piliin to. Pero yun ay produkto ng kanyang dasal. Bago niya pinili ang 12, nagdasal muna siya. So, dahil yun ang kalooban ng Ama, pinili pa rin niya kahit yung magkakanulo sa Kanya.
Hindi niya pinangunahan ng Diyos. Sapagkat may plano ang Diyos at ginagalang ito ni Kristo. Ganon din dapat tayo bilang mga Kristiyano. Sapagkat ganon ang tunay na Kristiyano, ang tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Yung tayo'y kontento, yung tayo'y masaya. Hindi na necessarily tayo'y hahalakhak, ngingiti o tatawa, pero payapa ang ating kalooban na masaya at alam nating sinusunod natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Yes, kahit na tayo nahihirapan, kahit na tayo naiinip na sa mga gusto nating mangyari sa ating buhay, sa mga gusto nating makitang resulta. Sapagkat ang taong sumusunod talaga sa Diyos ay sumasampalataya sa Kanya na mas marunong siya. Alam niya ang tamang panahon, alam niya ang tamang paraan. Kaya hindi siya dapat pagdudahan. Ito sana mga kapatid, ang ating pagdasal na biyaya sa ating banal na pagdiriwang upang maging mababang loob tayong laging sumunod sa kalooban ng Diyos para sa ating buhay upang huwag natin siyang pangunahan o ito upang lagi talaga tayong sumunod sa Kanyang kagustuhan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong May magagawa ang Diyos. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Kanya. Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ang Diyos sapagkat alam niya ang sitwasyon samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ang Diyos Pumikit tayo. samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong wag lokohin ang sarili ko. Sapagkat hindi naman din kita maloloko, kaya wala akong ibang lolokohin kundi ang sarili ko. Kapag pangungunahan kita sa buhay ko at ipagpapalagay ko na yung gusto ko ay gusto mo rin talaga. Habang mas sinusunod ko ang kagustuhan ko kesa kalooban mo, tulungan mo akong magpakumbaba at mas magtiwala sa karunungan mo, sa kabutihan mo, sa kapangyarihan mo. And yes, kahit na nasasaktan ako, nahirapan ako sa sitwasyon, isulong ko pa rin ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, makakandaan mo. Hayaan mo siyang maging Diyos sa buhay mo, sa puso mo, sa pagkatao mo, sa pamilya ninyo. Huwag mong ipilit ang gusto mo. Kahit paggaano kaganda ang inanais mo. Matuto tayong maghintay. Matuto tayong gumalaw ayon sa paraan ng Diyos. Huwag nating ilagay ang kanyang kalooban sa ating mga kamay.
Hayaan natin siyang mauna. Jesus. Susunod lang tayo. Hayaan natin siyang magdikta. Pahayag lang tayo. Papuri sa Ama, at sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparanang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay po. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayan ang banal. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayan ang banal. Handog ng iyong sambayan ang banal. Manalangin tayo, pangating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakaniya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisan ng mga anghel nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinansalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Nibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso San Ildefonso. Lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan.
Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. At damhin ang sugat ko, ang dusa at hirap ko, ay para sa iyo, Panginoon ko. Ang tulad ko'y walang karapatan, sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ko, ang tulad ko'y walang karapatan, sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling na ako. Ay gagaling na ako. Ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin po sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinagpagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong nisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat.
at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na binan ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay po ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's the prayer we sing to you. Let your tears slip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.